So ngayon guys, bali ito na, pinlog in ko na. Ayan o, naka-bulb pa muna tayo. Ngayon, switch on natin. Try natin kung mas mabilis na siya. Oh, bilis na oh. Diba? For today's video, bali hindi ko na sana gawan ng vlog ito. Kaso sayang naman eh, wala tayong pang content. Wala tayong pang daily content. Ito, turbulence na airstrike na 800. Kaya may sticker ko to dahil ginawa ko na ito last year. Alam ko last year nagawa ko na to nung sa kabilang shop pa ako. Ito ay taga Cavite. Shoutout biga kay Migo Marlon Fajardo Filicelda. Ayun oh. Dinala to dito sa atin. Dating issue pala nito channel 2, putok ito eh. Ito, alam ko may mga pinalitan tayong ito transistor ito. Iba na yung washer oh. Basta itong channel 2 dati sibak ito. Sibak itong channel 2. Kaya dinala dito sa atin. Doon sa may kabilang shop pa ako. Ngayon, ang issue naman ngayon, ito, ang hirap i-switch. Ang tagal niya mag-on, tapos yung channel 1 daw yata, parang nagluloko. Minsan nawawala yung audio. Ayan, yan yung concern ni Migo ngayon. Tapos, ipinapa-fix bias na niya kasi hindi natin fix bias nakaraan to eh. Ayan, yung trimmer nandyan pa oh. Ayan, try natin i-fix bias ngayon nito. Tapos, ito nga, yung control, try natin i-fix kasi ayaw mag-start. Papakita ko muna sa inyo. Ayan, tinanggal ko na ngayon takip nyo. Kasi, gagawin ko na sana. Sabi ko, gawan muna ng content. Ito, nakahang na rin ito. Ayan nyo. Ala, nag-una. Gagi. Na normal mode naman siya, oh. Naka-normal mode naman. Yan daw yung isa sa issue na ulitin nga natin. Na minsan daw ayaw talaga mag-start dito. Minsan inaabot ng ilang minuto bago mag-start kasi yung starter nito or switch nito ay naka-tuck switch siya. Hindi siya yung anong ba tawag doon, rocker. Ulit, strike to. Ayan. Oh, ayan oh. Ayaw na naman siya oh. Ililong press natin ha. Oh, wala, ayaw, di ba? May time daw na saglit lang siya i-start. May time naman na makunat. Oh, ito, ayaw oh. Kanina isang pitik ko lang eh, gumana na siya. Ayan. Ito yung mission natin for today's video. Na maibalik natin to. Dapat mabilis lang ito eh. Kung hindi man isang pindot lang or ilolong press mo lang, dapat mabubuhay. Ito matagal. Okay, tapos yun nga, try natin i-fix bias. Tapos, basta lahat ng pwede natin gawin is i-apply natin dito or gawin natin. Bali, turbulence pala ito ah. Kalimutan ko sabihin. Turbulence na airstrike na 800. Yan. Ito yung mga unang modelo or unang labas na mga amplifier ni Skyjam Electronics. So ngayon, focus muna tayo rito sa may front panel niya, sa may soft start. Pwedeng palitan ito sa airstrike na 1.4 yung ginawa natin nung nakaraan. Pwedeng palitan ito. Ginagawa ko nito, tatanggalin ko lang ito, tatanggalin ito tapos lilinisin lang yung loob niyan kasi yung contact switch na sa loob, yung pinaka-contact na simbras, nangingitim, naumido siya kaya hindi siya gaano kumukontak. Okay, tatanggalin ko lang muna ito or pakita ko sa inyo yung diskarte. Binaklas ko na yung pinaka switch or simbras. Ito kasing laman niya oh. Ito yung laman ng switch ng tuck switch. Ayan, meron siyang simbras sa loob. Ayan, ito simbras pala ito. Ito sa labas. Tapos ito yung magpipress. Ito yung magkukontak sa may yung tatlong butas na yan oh. Ayan, gilid, gitna, gilid. Ayan. Pag i-switch mo yan, i-DDN mo, kailangan kumontak silang tatlo niyan. Ang ginagawa ko, pwede naman kung may pamalit kayo, palitan nyo ng ganito mismo. Palitan nyo, pwede naman. Kung wala kayong pamalit, ganitong diskarte lang. Lagi ko naman ginagawa to, okay naman. Lilinisan mo lang yan kasi nangingitim yan. Nangingitim yan kasi copper kasi yan eh. May tendency talaga mangitim yan. Okay, kukuskusin mo lang siya para matanggal yung itim. Same din dito. Ito sinasabi kong simbras oh. Yan. Pag nakuskus na yan, saka may babalik ito. Ito kinuskus ko na ito eh. Kuskus ko na ito, ibabalik mo ito. Balik natin to.
Huwag pabaliktad. Kailangan nakataob siya. Yung umbok nasa taas. Ayan. Ganyan siya. Tapos ibabalik mo itong lock niya. Babalik mo to. Okay. Tapos kapag na-shoot na yan, yung natira na sa may pin sa mga butas-butas na yan is sunugin mo lang ng panghinang para mag-lock siya. And then siyempre applyan mo ng pandikit. Yung sakto lang, baka mamaya mabuhos dun sa loob, hindi na magalaw. Okay, ngayon ipwesto ko lang ito and then takpan natin. Naibalik ko na yung pinakatakip niya. Ayun lang, yung itim na yan kasi pinutol mo yan pinutol natin yan. Ngayon ipipress mo lang yung takip niyan, tapos susunugin mo ng panginang para siya magiging silbing lock niya. Ayan o. Okay, so ngayon babalik natin itong front panel, itong soft start niya. And then tingnan natin kung mag-i-start na siya ng mas mabilis. Plug in ko na. Ayan o, naka-bulb pa muna tayo. Pag plug mo niyan, meron na siyang standby agad. Yung ilaw na yan, hindi pa yan power. Yung active niyan is ito. Although blue rin naman yung active niyan, pero ito dalawa. Yung kulay blue na yan, standby mode niya yan. Dalawang tornilyo lang na nilagay ko. Ngayon, switch on natin. Tara natin kung mas mabilis na siya. Oh, bilis na oh. Diba? Trigger agad. Off natin. Oh. Diba? Bilis lang oh. Oh. Okay, naka-normal mode naman ito na pinapa-fix bias lang ni Migo. Ito yung ni-repair natin nung nakaraan itong channel 2. Dami nating dami nating tinanim na pyesa diyan. Although yung channel 1 daw ngayon yung medyo nawawala. Ngayon, naging normal na ito. Naging normal na yung tunog niya. Ay, normal na tunog. Normal na yung soft start niya. Mabilis na siya pindutin. Ay, balik ko lang yung front panel. Tapos, try kong lagyan ng audio. Tingnan natin kung yung channel 1 o channel 2 yung walang audio. Naglagay na ako ng speaker. Dalawang speaker. Ay, dalawang terminal out. Tapos, naka stereo mode. Ayan. Tapos, audio input natin is itong cellphone natin na isa. Kanina pa ito tumutunog Yan may nakaload na kanta yan. Okay. Yan saglit lang, one click lang. Ay, channel 1. Sabi ni Migo, itong channel 1 daw, minsan wala daw audio. Okay, channel 1. Meron naman. Meron. Channel 2. Meron. Parehas may audio. Parehas may audio. So ngayon, dahil may audio naman ito, sundin na lang natin yung utos sa atin na bias sa atin. Pinapa-fix bias. Ayan Fix natin ito. Sukatan pala muna natin. Magsukat muna tayo ng bias niya. Yung ipapalabas natin kapag nag-fix na tayo. Kailangan kapag magsukat is walang load. Walang signal. Off. Tanggalin na rin natin itong speaker niya para mas masukat natin ng maayos. Ayan, nakabaklas na yung input and then speaker out. Okay. Pwesto natin to tester natin. Ayan, marami nagtatanong kung saan range daw yung tester dapat kapag nagsusukat ng bias. Ako kasi naka-range ako ng 2.5 BDC. Ayan. BDCB. DCB kasi nakalagay dyan. Okay. Itong channel 2. Mababa yung bias nito. Mababa na yung bias niya. Halos nasa 0.25 na lang to Dito. Okay. Ito tama to. Nasa 0.3. Tama yung bias dito Dito nagbago na yung biasing dito. Nagbago na yung biasing. Although pwede naman pihitin yan, pero fix natin. Medyo mababa yung bias dito. Ito yung gayahin natin. Kailangan magpalabas tayo ng ganyan. Nasa 0.3. Halos magpo 0.3. Okay. Ayun na lang yung reference na gagawin natin. Stay tuned na kayo. Magbabaklas ako ng board. Dalawang board na lang baklasin natin para sigurado. Natanggal na natin yung board and then tinanggal ko na rin yung trimmer. Ito may mga nangingitim na parts.
Pero okay pa, working naman ito. 1.5K na 3 watts. Nangitim lang siya, pero buo pa naman ito. Hindi natin kailangan palitan. Natural lang yan kasi mainit kasi ito. Masalo ito ng voltahe, negative 15, positive 15 pala. Okay. Yan, ito yung trimmer niya. Ang value nito ay 302. Yan, 302. 3K. 3K ito. Sagad natin ng 2.7. 2.7 natin. Tingnan natin kung anong mangyari sa may bias niya. Bali, di ko pala muna ito binaklas. Iunahin na lang muna natin itong channel 1. Ayan, maglalagay lang ako ng 2.7. Maglagay na tayo ng 2.7. Yan, 2.7. Okay. Pag ganyan lang naman yun, pahalang, o ano ba tawag yan? Pahalang, ay lang. Pahalang ba o pahiga? Ano ba tawag yan? Ganyan lang yung way niya. Gilid-gilid lang siya. Ayun, babalik muna natin ito. Try natin sukatan kung ano magiging kalabasan sa may bias niya. Bali, nag-testing ako. Tinisting ko siya i-plug in and then i-start. Mataas yung ilaw ng bulb. Baka hindi pwede, mga mataas yung bias ng 2.7. Siguro baka mga 2K lang yan. Oh, pakita ko sa inyo. Mataas oh. Hindi pwede yan. Mataas masyado yan. Baba natin. Try natin lagyan ng 2K. I-2K lang natin. Tinanggal ko na yung 2.7. Tapos 2K. Yung 2K yung nilagay ko. Wala akong eksaktong 2K. Yan, dalawang 1.K. Dalawang 1.K. Dalawang 1K yung nilagay natin. Yan, 2K rin naman kalabasan yan in series. Ayan, dalawang 1K, 2K in series. O, try ko ulit ibabalik ito. Sana gumana. Nalik ko na ulit yung board. Ayan, ang 2K yan ha. Ngayon, sukat ulit tayo. Ganun na rin naman yan. Dagdag bawas lang. Okay, ang bilis lang talaga niya i-start oh. Nawala na yung ilaw oh. Nawala na yung liwanag kanina. Hindi pwede yung 2.7, mataas masyado. Siguro umabot ng mga 0.7, 0.8 yun. Halos magwa 1 volt na siguro yun. Kaya liwanag ng ilaw niya. Okay, dito balistad. May bias na siya pero balistad. Oh, ayan oh, sa pull siya oh. Yan yung stock dito kanina. Yan yung stock kanina na bias natin. O yan. Halos magpo 0.3 siya. Okay. Ganda ng bias to. Sa pulse sa 2K. Ngayon, okay na ito. O, kabilang channel naman. Sabayin na natin. Huwag na natin lagyan muna ng audio. Sabayin na natin. Baklasin ko lang muna ito. Although, nahihang ko naman yung supply nito. Tapos, baklasin na natin yung trimmer. Binaklas and then kinabit ko na yung or pinalitan ko na ng fixed bias. Same lang din naman. Pero alam ko ito bago itong nilagay ko eh. Yan oh, wala pang ang bahid man siya oh. Bago ito. Sa kabilang side. Alam ko mga bago itong trimmer na ito eh. Pero ang taka ko bakit nagbago yung bias niya. Okay. Ayan oh, naka 2K na yan. Dalawang 1K pala. Point ako ng point eh. Okay, ngayon babalik ko lang muna itong board. Tapos sukatan natin kung pare sila sa may kabilang channel. Pinalik na natin. Saan na ba yung fixed bias ko? Ito. Naka-fixed bias na ito ah. Ito yung channel 2. Ito yung nakaraang taon ko pa na ni-repair. Nakaraan pa to. And then, ito. Pares na naka-fix ito. Pabalik na yung mga kable. Ito naka-standby mode na siya. Para mabilis lang yung video natin. Okay. Ayan. Ayan, nag-normal mode na siya. Try natin magsukat. Channel 2. Ayan, halos magpo 0.3 siya. Tapos, ito yung channel 2. Parehas lang oh. Parehas lang. Okay. Parehas lang. So ngayon, ang gagawin natin dito ay lalagay ulit tayo ng speaker and then audio input para matesting natin kung normal na yung tunog niya. Lagay na ako ng speaker. Yung ginamit pa rin natin kanina. Ito
Ayan, input natin, audio input natin. Tapos naka same setup pa rin. Naka stereo mode pa rin tayo. Ito. Ayan, naka-play na ito. Kanina pa naka-play ito eh. Todo natin, ayan, naka full volume na siya. Yung nakakabit na speaker ay hindi ko alam kung alin sa dalawa na yan, alin sa apat na yan. Alam ko yung tumutunog yan, yung dalawang gilid na yan eh, taas baba. Okay. Paano na siya, smooth na siya. Isang pitik mo lang eh, nag-on na siya agad. Okay. Channel 1. Tapos ito yung channel 2. Sabay. Ito 20 natin. Teka lang. Ito 20 natin para masabi na goods na talaga. Okay na to. Naka 20 na yan. Bahala ka dyan. Okay. Channel 1. Channel 2. Okay, goods na. Ubos na yung music natin doon. Solid na tunog. So ngayon guys, hanggang dito na lang yung video natin. Mabilis ang video lang, sabi ko nga eh. Yun lang yung mabibigay ko sa inyo na tip kung paano kung hindi na kayo magpapalit or ayaw nyo magpapalit ng switch or wala kayong pamalit, kung paano yung diskarte sa dito sa may matigas na switch na hirap siya i-start up. Yun lang, ibubukikiin mo lang yun, tapos linisan yung pinaka contact dun sa loob, hindi yung SIM brush, linisin mo lang para magiging mabilis yung pag on off nya. Tapos ito, fixed bias na ginamit natin is 2K. Nung unang subok natin 2.7 sablay, mataas masyado. Nasa 2K lang tayo. Dalawang 1.1 lang ginamit ko kasi wala akong saktong 2K. Same din dito. Yan, maraming nakatayo na pyesa oh. Dati pa yan, nung nakarang taon pa yan na ginawa natin. Kulang na lang ay ito, tatali na lang natin maayos ulit ito. Tapos yun na, tapos na. Ayan na Meg, okay na yung turbulence. Okay na ulit yung turbulence mo na Airstrike na 800. Maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit mo ulit dito sa akin ha. Layo pa ng Cavite, dinadala mo pa rito. Sa mga gustong magpapa-repair along sa Uyo, Quezon City, number 61, Don Julio, Gregorio Street, sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, so kung hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre paki-share ng video natin sa my Facebook, YouTube channel. So sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace and love.